What's up my homie? What's up my trops? What's up mga ka-trops? At welcome back sa isa na namang Battle Hatol with Marikita. Dito lang yan sa Marikita XD sa YouTube channel. At meron din sa Facebook. At kung ito ang inyong first time na manood ng aking pong Battle Hatol, meron pa akong folder dito sa YouTube channel ng Battle Hatol at mapapanood nyo po dyan yung mga iba na pong mga episode, ibang laban na nakatulan ko na po. At kung hindi nyo pa po memorize kung paano po ako humahatol, ay nandyan din po sa pamantayan ni Madam video. I-check nyo na po yan. At ngayon ay hindi na po ako masyadong nag-effort kasi 12:34 AM na dito sa Los Angeles. Sa kasalukuyang nare-record itong video kaya nakapang ready to tulog na ako. Kumbaga nakapantulog na lang ako ngayon. So, total, naboboring naman kayo sa way ng aking pag-review at paghatol. So, ganito na lang. Pantulog na lang tayo. Diba? Diba? So, game. Pero bago ang lahat, gusto kong magbasa ng mga comments, 'di ba? Yung mga comments ng ating mababait na mga kaibigan, na mga drops natin dito sa dito sa YouTube. So, kung handa na kayong mabasa ko yung comment nyo, let's do this. So, game. Basa tayo ng mabait na comment. Ano to? Dito sa nireplyan ko to kanina sabi niya, mali po angle. Sabi ni user QH1BH6KS3C, mali po angle ni J Black sa 5 years old na anak ni Mot kasi 2017 to 2024 daw 5 years. With is wrong 7 years po. Yun ang doon naman po sa last line ni J Black na lahat kaya manalo pero di lahat kaya matalo ay bumalik kay J Black yun. Kasi nung in-announce na panalo sa Mot, nagtampo agad siya, tapos nagalit siya. So, siya yung sumalo ng last line niya. Kumbaga, siya ang taong hindi kakayanin yung sakit ng pagkatalo. Sabi ni user QH1BH6K S3C. Tapos nag-reply naman ako sa kanya, diba? So, ang sabi ko sa kanya, napanood ko na yung episode nila. Kasama niya si Price Tag, tsaka diba si MZite, diba? Sila yung dalawang naglaro dun sa Fast Money round, diba? Pero okay din naman, hindi naman masama kasi lagpas pa sila sa 200 points. So, nakuha talaga nila yung 200,000. And halos lahat ng sagot nila ni MZite is top answer. So, hindi na masama. So, yung 5 years old, patawarin nyo na yun. May mga ganun talagang magulang nag-iiwan ng mga anak na ganun pa kabata. So, baka matured na mag-isip yung anak nila. Kaya kaya na nilang maiiwan. Pero dito sa amin, batas dito is 13 years old. Yun. And then, ano ba sabi ko? Sabi, NC Sakpo yung umatras kay Mot. Nasa Mot versus Krega. Po, may line doon na si Sakpo talaga yung umatras. Sabi niya. Sabi ko, naman, pengi nga po akong list ng pagkasunod-sunod na laban, please, para po mag-gets ko yung issue nila lahat. Kasi sabi ko rin, actually sa kanya, karamihan po kasi, siya rin pala to, no? Ang dami niya palang reply. Karamihan po kasi ng bars ni Mot may connect sa J Black versus Pistolero. And meron naman po si J Black sa Fangs versus Mot. Ang humuhugot sila sa mga bars ng kalaban sa mga past battle ng kalaban nila. Ito nga yung kagandahan sa paghatol ko. Since totally fresh yung nag-start ako ng fresh sa new generation. Wala akong alam sa mga issues nila sa buhay. So, wala ako doon, labas ako doon, 'di ba? So, ang tinitingnan ko lang talaga is kaya ako nagsusulat kasi gagawa sana ako ng aklat. At gusto ko ring masuri yung
yung level nung lalim ng pagsulat nila, nung creativity nila. So, may matututunan ba ako sa kanila? May makukuha ba akong life lessons sa mga bars at banat nila? So, basically, yun lang naman talaga yung gusto ko. At yung mga issues nila sa buhay, labas ako doon. Wala akong pakialam sa mga issues nila. May mga issues din ako sa buhay ko. Marami rin akong problema. So, ba't ko po problemahin yung buhay ng mga MC? So, kung ina-angle nila yon, hindi ko ibabase yung hatol ko na lalaitin mo yung tao according dun sa pamumuhay niya. Hindi. Humahatol ako according sa level nung pagsulat mo. Kahit ano pang inangle mo, kahit tungkol sa utot, tungkol sa tae, basta creative yung pagkakasulat mo at maganda yung flow, connected sa isa't isa, from tae, from igit, from utot, from pururot, lahat ng gamitin mong words, basta maganda yung flow at maganda yung rhythm, panalo ka sa akin, 'di ba? Wala akong pakialam sa issues ng mga MC. Okay po, nagkakaintindihan po tayo, ano po? So, ngayon di naman ako magte-take notes kasi nakaka-boring nga daw talaga. So, pagbigyan natin yung mga nagre-request sa atin. So, sana according kay John Louis Igual, 9509, sana po mabigyan ng chance kay Ram versus 6 Threats. Sinulat ko na po sa paper. At hinulog ko na sa Dropbox. Yan, may chance na po siyang mapili. Kasi sa mga dami po nang nagre-request, hindi ko po ma-line up. Kaya ibubunutin na lang po ulit natin. So, ganda sana ng laban. Sabi ni Late But Advance 1532, ganda sana ng laban. Kung hindi bias yung crowd, hometown kasi ni J Black eh. Tapos, Sinyo, next ma'am. Sabi ni Bernard Alayon. Sabi naman ni Dennis Day Negrime 4135. Sayad versus Tueng naman po. Next. Thank you. Sabi naman ni Chris Limwell Revadinere. Ano haba? Chris Limwell Vadinera 4658. Ha 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 ha. Tatawa ako sa comment mo kay Phoebus. More battle pa po. More battles. Na-hype. Ay, grabe. Ito talaga. Walang halong echos. Walang halong biro. Mahaba talaga yung comment ko doon. Pero kinat ko na lang. Kasi tapos binlord ko na lang yung medyo, hindi naman yun talagang asing malalang mura. Yung mga medyo lang naman yung ginamit ko na salita. Tapos, syempre ayoko naman talaga siyang totally mabastos. Naintindihan ko rin naman si Phoebus dun, nakot lang naman siya ng pangyayari, diba? Parang, para lang hindi magkagulo for the sake ng event na hindi sila mabugbog doon, diba? Pagbigyan na lang natin si J Black. So, parang, diba? Parang nabigla din ako dun sa nasabi ko. Nakot lang din ako nung situation dun. Parang, ano yun? Ba't ganun? Diba? Kung hindi ka pala marunong mag-handle ng situation, huwag ka na magpa-event. And at the same time, kay J Black, bro, magpatuloy ka muna bago ka sumali sa ganito. Please lang. Kasi, kung hindi mo kayang tanggapin yung pagkatalo mo, paano pa sa ibang laban? Diba? Sasabihin mo na, okay lang, 'di ba? Ang ganda nga ng lines mo nung huli, tapos biglang ikaw rin pala sumalamin dun sa. So ayun, 'di ba? So ayun, kailangan nating maging, sabi nga ni Kuya Glock 9, kailangan matibay yung bituka mo pagdating sa flip top battles at sa mga ibang liga kasi babuyan talaga babuyan ng pagkatao, babuyan ng pamilya pa nga 'di ba minsan. So ayun. And then like natin yan. Sa rhymes at delivery. Baka sa rhymes at delivery ng lines, alam na Solid kada punch ni Mot yeah. Late but advanced. Mot versus Apex. Sa flip top naman, next idol. Mot versus Apex. Naglaban sila. Sige, susulat ko yan sandali. Saan na yung mga loony bata? Dex Speed 7869. Pagbigyan mo na si Manong. Kasi pag na-review ko pa yung mga laban ni Manong Looney,
Kumbaga bigay ko na yun sa kanya, 'di ba? 'Di ba? Kumbaga ako yung tao na marunong akong rumespeto sa mga taong nag-umpisa, 'di ba? Bakit ko hahatulan yung taong gumawa ng standard, 'di ba? Yung parang nagbigay ng way, 'di ba? Kumbaga sa style, ganitong style Hindi ko pa mapapangako ngayon yung mga laban ni Manong Looney kasi kailangan ko rin ng isang panot na kabanters. Kailangan ko rin ng isang makakasama na magbabatuhan kami ng opinion kasi mahirap mag-opinion kapag, alam mo na, kapag hindi ka ganun katagal sa industry. So, eto, yung sa mga liga ni Manong Looney, kailangan ko pa ng isa ring Manong para, no, pagka walang pasok si Boss Tikas, gagawin namin yan. Okay, kalma ka lang dyan, Dex Beats, kasi busy rin naman ako, no, at nag-schooling kasi rin ako, kaya medyo, ayan. So, lahat hindi kaya matalo, kaso nag-walk out siya nung natalo. Ha 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 ha. Tama. PSP Sak versus Zaki Madam. Ito, ang dami Mot. Sabi ni JLB TV. Medyo mot na ewan ko. 3J Black yun. Mot talaga. 1 mod, 2 medyo mod na ewan. 3J Black yun, mod talaga. Ito yung niya, hatol niya. Sony Sun for Days. Madami yung kay 6 Thread versus Kara, maganda din. Oo nga, nilista ko na. Yad 06670. Panalo talaga si Mod sa laban na to. Di na ipaliwanag bakit, kita naman. Senior versus Sheyi. Sige. Parang nadala lang din si Mot kasi tinuturing na best crowd yung Cebu. Pero tinutulungan mga bara niya. Opinion ko is feeling siguro ni Mot talo siya dahil wala nga masyado react sa kanya. Alam mo, Davi 864, kaya walang masyadong reaction kay Mot is madaling magpa-react ng crowd. Pero mahirap magpa-speechless ng crowd. Alam mo yung may deep level ka ng may deep level ka ng mga lines, tapos yung mga audience mo nakikinig sa'yo ng malala, nakikinig talaga ng as in nakikinig. Yun. So yun, mahirap magpa-speechless. Feeling ko, naging speechless lang yung crowd dahil nakikinig talaga sila kay Mot. Kasi maganda yung mga ni Mot mga lines niya Marami akong nakuhang maganda kay Mot. So yun. John Ray De Velas 6395. Mot versus Krega sa flip top, Madam. Sige. Mot versus Krega. Looney versus Steve CD. OMG naman. Yung mga pa to, since day 1 pa to, 10 years. Isang dekada na to flip top number 1. Malabo yung malabo ng video nun. 6 Thread versus Kairam. Zen Luke versus Harlem. Ang plano ko nga lang sanang reviewin yung mga bago, yung as in wala pang pangalan sa sa flip top. Pero dahil nire-request nyo, sige, gawin natin. Sige, Badang versus Akata. Parang di naman kasi ako nagagalingan kay Badang. Tsaka ang dami niyang issue sa buhay, diba? Okay pa ako kay Akata Mot versus Apex sa flip top. Luna versus Badang. Sige, ganyan mo na yung comment natin. 13 minutes na yung game. Ano nga ba yung utang ko? Batas tsaka Mot. Hanapin natin. Batas versus Mot. Ang tanong ay bakit? Bakit sila naglaban? Flip Top, Versikulo 7, nandito pa rin, TIU Theater, Makati Central Square. Isang malaking shoutouts sa
sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga at sa lahat ng hip-hop sa buong Pilipinas. Shoutout sa inyo lahat ng suportang tunay, live at online. Pag sa mga pirata, Flip Top ang ingay para sa huling laban ng gabi. Isang special shoutout syempre sa lahat ng galing palabas para Metro Manila, lahat ng kasama natin dito mula Baguio Pal, mula Cavite, Laguna, mula Bicol, lahat ng Kabanatuan, lahat ng local na eksena ng hip hop sa kanilang lugar. fliptop.com.ph, facebook.com/fliptop.battleleague, lahat ng verified pages, alamin nyo na. Sa kaliwa, Cavite represent. Magigay tayo lahat para kay Mod. Sa pawis ko at lakas na tila trabaho rin ng labas. Ikaw ang amo sa kondisyong nakaposisyon ka sa itaas na siyang nagaganap madalas sa inuupahang kwarto na makitid. Imposibleng maging tahanan kung wala rin benepisyo na pag-ibig. Sana ako na sandali na nga nahilig, ngunit walang damdamin na mahubog. Walang pakialam sa kasalanan kung sa init ang katawan na rin nasusunog. Kung mapagod man sa akin ay ayos lang, magkatabi na muna tayo sa pagtulog. At sige patong lang pero usapan natin ay wala rin maaari na mahulog. Ang haba ng kanta dati na yun. At sa kanan naman, Parañaque City represent. Para sa inyo, magigay tayo lahat para kay Batas. Sabi daw nila, Sarap mahina pa to, di ko to dapat gawin kasi rakista. Ako gago sadista at sobrang satanista na ako gawin ko pang mas magas pa para mabuisit kayo. Sabi daw nila, ako'y purista na ligaw. Parang kasalanan pa na talino ko'y dihilaw. Masarap maging ako kaysa maging ikaw. Nasa uso nakakapit kaya walang bitaw. Meron tayong ilang isa buhay champion dito. Kasama na rin isang judge natin na si Shay. Tig-2 minuto dapat. 5 lang ang hurado noon. Tournament battle to. Nanalo ng coin to si Batas. Pinili niya mauna. Unang banat, 1 versikulo 7. Pakinggan natin, Batas. handa na kayo makinig? From kalabang Inglesero to dugyot na Kapitenyo, sinabihan mong dayo si Fangs, wow, di ka din Manilenyo. Tequila at diazepam, ganun katama ang hirat ko. Oo, panay mura para bang preso ng mga TF nyo, tangina. Oo nga, yung kalabang ko, dalaga na. Binabututoy ang pagtukoy niya sa ari niya. Sa pagpuputa nahanap true voice. Pagpuputak laging patuloy. Parang baduy niya na kanta at tangina na kanta niya. Medyo hell no kung ano ang punto. Akala mo kung sino ang ebanghelyo. Kung magpaikot, daig patrumpo. Sunuran mga pekeng henyo. Doon sa nagawa niyang kulto, isang musmos na nagsisermon. Ano na bang alam niyan sa mundo? Ina ka? Because even if you're motivated, puta, my flow's the greatest. Mission, vision ko, mang ape shit, real talk and to hone more hatred. Sa akin, paulan mo, nag-rain check, suntok ko, pang OG sacred. Chibog lang to, sa Diyos I break bread. Bawat bato, umaapoy, style ko, pang cavemen. Cesar Milanio, I tame pets. The way I teach them dogs to play dead. At kung to'y graded, siya'y mas elementaryo sa K-12. Habang ako'y A sa bawat round, logo ng California Angels. Alas 7 kang alas 9, na Sabado ay breaknecks. Kada punto ko may cadence, electrifying cause I'm Raiden. Letra ko pang Liam, Neeson, that's the role I've taken. Ikaw sa tracks, todo na train wreck. Para kang Orjing Gay Fest. Ginamit pa boss lots kay Apex. Wow, akala mo straight din. Sabay tira ka, sabay hirit ka panay ng pogi. Kinikilig pa ng konti nung battle nyo ni Spademan. Wala ka pinagkaiba sa Golden Statement. Si Kevin Surat, kinapian mo yung snakehead. Cause wisdom they say, it always goes with age. And the truth will set me free and leave this whole demotivated. Yeah, parehas nga tayo na kampiyon. Wala. But you'll get no respect from me kasi sa pag-defend, di kay takot.
So Pussycat, definitely, sa pagsikat di kayo nagpalamon, feeling big lang heavenly, sa pagka-bitch ka lang nag-champion. Queen lang si Freddie Mercury. Yeah, buzzer beater, chambalero, buenas lang sa tournament. Kung feeling mong mali ako, subukan mo ang doblehin. Damay mo, pamilya ko, isunto ko, pang Bruce Lee men. Di ko tinira yung ina mo, mas gusto ko siyang gulpihin. Round 1, sure na balibag kasi wala siyang kalidad. Ang pagkapusi matikpag, madalas bumaliktad. Baliktarin mo. Ayun yung ayaw ko sa mga laban, yung nandadamay ng babae, 'di ba? Ba't mo bubugbugin yung nanay ni ni Mot, 'di ba? Anyways, Man magdamag ang katotohanan na hubad ay ang bitch is still a bitch. Ito'y regardless sa edad. Supot! Yo! Pautal-utal pa nung una. Kala mo nakadubi. Siya daw yung matapang mag-defend pero di sumali nung kasali si Looney. Una sa lahat, nung Hulyo pa sana to ginanap. Kaya ako'y nagsuspecha kay Arik. Para makapaghanda ng mas mahaba, pina-adjust yung petsa kay Arik. Sinusulit pandaraya, palibhasa malapit siya kay Arik. Tung pusi, alagang-alaga, talagang malapit siya kay Arik. Porque panay choke na yung balakid, may bago ng B na binibida. Ang galing, sunod-sunod ang naging labang parating. Pero kahit sablay pinapakita, pinapanigan niya pa rin. Respeto, Sir Enigma. Huwag mo mamasamain. Para sa nang bagong venue nitong liga kung nasa B-side ka pa rin. Sa mga di nanonood ng live, malamang yung susunod kung sasabihin. parang nilaro niya yung lugar sa tao. Kumbaga, yung B-side. B as in batas. Tapos B-side yung lugar, 'di ba? So wala. Yun lang. Hindi nyo masakyan. Nung nalipat dito yung venue, siya yung unang nasaktan. Kasi tumatanda na si Batas. Bumibigat na yung hakbang, humihina balakang. Kaya sa lahat ng MC, siya lang yung hirap umakyat dun sa hagdan. Kaya pag may event na parating, siya yung disiplinado umasta. Pinakamaagang nadating pag yung escalator bukas pa. Pag nasampa, talagang masakit pag nakasuhan. Tung batas pagkasampa, ang masakit kasukasuan. Kaya pala ako rayuma sa tuhod. Sa'yo mismo yan ang galing. At ang pinakabuod, talagang akma kung susumahin. Kasi talo niya, sunod-sunod. Kaya ko nga nasabing siya ay uugod-ugod, pumapangit na standing. Ang huli, nung second sight, nang siya'y lumapit sa hurado, wala ba akong nakuhang round? At ang dami pang reklamo. 76er ka nga, ika ni Sak. At yung sinabi niya, sumakto, Joel Embiid na maangas, pero iyakin nung natalo. O pareho lang naman tayo. Pero di ako makitid. Di rin ako natanggap ng pagkatalo. Kaya nga undefeated. Oops! Ako'y nagyabang lamang kunyari. Sadyang ginaya ang ugali nitong puro two-time champ at kala mo kung sinong hari. Madalas naman ang talo, halos baguhan pa yung mayari. Panayabang mo ng belt, puta loose naman palagi. Sa mga nagdaan na tournament, kinakapos, bumabagsak. Kaya ano pang bisa ng yung belt kung madalas short, nalalaglag. Kaya nung tamang nood ka na lang nung semis, baka sang tawa sa bibig ko. Kasi average MC ka lang daw, sabi ni Sheyi. Overage pagkakarinig ko. Ngayon pahiyatong ulupong tila. Naging consistent si si Mot sa paggamit niya ng mga age reference. Kapag may edad ka, yung may nagkakarayuma ka na, uugod-ugod ka na, 'di ba? Yung standing mo, it's either about dun sa kung ilan na yung panalo mo or yung standing mo
kung paano ka tumayo dahil sa may edad ka na, ugod-ugod ka na. So, consistent si Mot doon sa reference niya kaya no batas. Kinengkoy na purista at malamang paalulong yung iyak nito pag uwi niya sa kahihiyang di niya malulon, ilang buwang di magpapakita, yung batas magkukulong, ganun magbigay hustisya. So, malinaw yun. 'Di ba? Malinaw yung round 1 kay Mot. Kasi makikita mo naman dun sa sulat ni Batas, broken. Kumbaga sa grammar sa English, hindi siya complete sentence. Wala siyang thought. Or at least man lang, kung may thought, di ko makita yung thought dun eh. Tuloy natin. Ayun dati, pwede pa mag-inom eh. Hindi ba pwede pa? Pinaglihi siya sa kortal. In short, pina-abort. Mas bulbul to sa bulbul ko. Voyeurism sa dorm. Pinilit pa mag-dos por dos nitong gypsum the board. Ayon tong Mot, totoo, parang Victoria Court. Tagal mong din bumatel, bakit? Ano rason mo, gago? Sobrang busy ba sa live shit? Taping kasama yun si Cardo? Ako din naman may music, radyo. Tato, ang dami kong trabaho. Kaya wag mo ipapalusot yaang show kasi matagal ka ng probinsyano. Probinsyano. Pero yeah, may movies pa ako. Pero sa pag-battle, di apektado. Pag preno, nalimot pano. Parang bus driver ni Tado. Yung laban ko kay Shernan, taping na Angela Mercado. Pero yun din mismo yung taon na second ko na kampyonato. Kaso, mas crowd favorite pag mas diva. Kaya pagka-bitch na ang naging norm. Tupok-pok pakuin ng diwa. Gamitan ko ng Hammer of Thor. Kaya ako may issue sa'yo para loob na magazine store. Kasi kitang-kita ang pagkapusi mo dehin to Japanese porn. Sa pagiging rapper, sagad sa lame. Pati napili niya na name. Binaliktad Tom sa Thomas Great na misplace pa niya ang H. Panay asar ka na Apex Abra. Tambalan daw nila ay gay. Pero nung si Sur nag-birthday sa kama, sinurprise pa niya ng cake. Ganun ka supot. Sobrang bano at rich nung ceasefire mo na scheme. Kasuka yung flow ang hits. Dapat ay Bonamin, sinonimo sa Mot Bading. Timberland mo kasin. Sobrang bitch itong squawking. Siya ang norm sa pagiging Norma Jean. Explosive ka? Baka bomba queen, steer, taga-timpla ng Ovaltine. Yung pagka-core rap official, pagka-core niya Coraline. Sa bawat racket, legend hanep. Oo, palayaw ko, the dream. Purong metal, parang war machine. Ako ang dope sa dopamine. Ako imposibleng mabulok. Dugod tibok ko formalin. At ang sarap niyang pompyangin. At itulak sa hagdan. Kasi nagre-recycle siya ng spit. May katotohanan dyan, tirang energy na drink. Walang bisa at sayang lang. Ginamit niyang extra Joske plus doon, Tekatol, Meganon, dinuranan ni Sayad yan. Kaya hain niyang bagong putahe. Tangina, panis to. Baliktad man o recycled lang. Nawala siya. Grabe pagkabano. Cavite represent. Sige, tuloy lang sa bato. Pero mas bagay siya sa north. Maging tagagapo. Bagay maging tagagapo habang ako mananatiling headliner. Kahit pa tinutulugan ng masa na para bang mumurahin na unan. Labanan mo na sa taas. Dito bawal yan, subukan. Behind bars ka sa batas. Diretso ka sa kulungan. Yo! Recycle na naman. Ano ba yan? Nakakaumay. Puro na lang. Nakakapagod pakinggan pagod pakinggan si Batas kasi puro siya pasigaw, 'di ba? Gets ko naman na rakista ka men. Pero katulad nga ng sinasabi ko, gusto ko makakita ng iba't ibang
tone ng pagde-deliver nung mensahe mo, nung lyrics mo, 'di ba? Merong soft, merong modulated, 'di ba? May impact, 'di ba? Yung ibibigay mo yung climax mo sa tamang suntok, 'di ba? Kumbaga, sa kanta, meron tayong, 'di ba, malumanay sa umpisa, tapos hanggang sa nag-job ka na sa ano, 'di ba? Nakakapagod, masakit sa tenga yung ganitong style, 'di ba? Even nga yung mga metal artists like sila Jamier Garcia, 'di ba meron pa ring mga points dun sa mga kanta nila na malumanay, pataas ng pataas yung energy, and then ibibigay, and then 'di ba? So, kung nakisa kami, naiintindihan kita, kaso lang, sana inintindi mo rin na bukod sa broken yung style mo, yung way ng delivery mo, pwede mo pa naman sanang i-improve, pati yung pagsulat mo, sana mas kinonsistent mo pa, 'di ba? Ayun, dito na tayo kay Mod Round 2. Ang paratang pero wala namang patunay. Eh ikaw, yung linya mo kay Sak na 100, wala ka 50, talaga namang ang husay. Kaso sa pagkaalala ko, ginamit ko na yun kay Spade nung isa buhay. O nadinig yan ng lahat, sarili kong pera na iskema, pasimpleng kinagat, patunay na ang batas pag sumistema sa lapilang katapat. Yun na yun, puro ingay, walang sining. Kaya yung pangalan sablay meaning. Kasi naturingan kang batas pero panira ka sa hearing. Grabe bumitaw, kumanigaw, daig pa boss. Pero paninindak mo ay hilaw sa akin, hindi yan tatagos. Kung kay J-Skill sumingaw at di umubra tong bastos, ba't ako matatakot sa sigaw na dinaig nung boy paos? Tsaka di nyo ba napapansin? Bihira lang pumunchline ng madiin. Madalas kinukumpara lang yung sarili sa maangas na dating. Tipong, tattoo artist ako, chong. Tsaka bahistang magaling. Kalbong maraming propesyon. Ako si Johnny Sins. Yeah. Oo, ganyan siya lumetra. Tapos galit yan sa pakwela. Pero yung estilo niya, bumibenta lang pag ginagawang komedya. Pag ginagawang komedya, tapos astang Diyos patong putang inang to. Eh sa mga tunay, alam nyo, walang sinabi ang Panginoon na mata pobre dun sa squatter na santo. Tsaka di mo ba mapagtanto, nakakangawit mga rounds mo. Kaya nga pag nakikinig sa'yo si Arik, madalas siyang nakaganto. O nakakabagot lang yung tagpo sa kahambugan mo na anyo. Kaya paanong di nakakangawit kung puro lang pagbubuhat bangko. Pero sige lang, gawin mo pa. Yung mga hirit mo't buga, pero di mo lang napupuna. Pag nakikipagpataasan ka ng ihi, sa balbas mo lang napupunta. Huwag mo nang itanggi pa. Kaya nga nilalait ng iba. Kung ba't yan nabansag ang bulbol, kasi nga mapanghina. Kasi nga mapanghinat dahil di ka nag-aahit. Sindi na lang ng makatulong. Total may halong grand pass breath, tsaka mas okay yan pag full grown. Kaya simula na ng himayan, total mahaba-haba yan. Mukhang Makati sa throat, parang good shit na halaman. Suwabe yung approach, sa lalamunan gumagapang. Pagsayad siguradong choke, malamang may tatamaan. Kasi sabog, sisilaban, sa chongking paraan. Tsak maaalala mo si Spade pag sabong pinalaman. Tapos papasinde ko pa ng libre para sakto bilang gante sa mga sinabutahe mo't natalo. Kaya nga tila drogang binalato kasi magsisilbing responde sa mga nakuha mong panalo. Anong akala nyo? Tipikal? Yung setup subliminal para patunayang walang kwenta yung batas dinaan lang sa iligal. Di na kita pinagugulan ng estilo ko sa bara. Mga linyang baliktaran na mukhang di pasok sa iyong panlasa. Pero ngayong binabadibag kita, sigurado nagagana, masasakyan mo letrang baliktaran pagkasundo ng ambulansya. Ayun, consistent naman si Mot sa round 2 niya kasi yung punches niya, nirefer niya sa batas.
batas as pwedeng yung pinaka-batas natin, di ba, na rules and regulations, and batas na si batas, di ba? So, tinira niya through skills and personal life experience. Diba? So, yun. Game. Kay batas, ganun pa rin. Pasigaw, tapos nakalimot siya ng konti. So, game 3. Ambulansya. Sakit si Bog ang baliktaran. Ako'y pang all-nighter na sibakan. Edits ko parang maling habang. Yung habag baliparan. Salita ko mas mabigat to sa salita ko mas mabigat to sa pangaral galing Shaman. Parehas nga tayo nakabinato pero trono ay akin lamang kay nandito lang dahil nauso. Habol mo ay kasikatan. Sarap mong sapakin sa nguso. Parang away kasintahan. Damay na ang matadamay. Na walang alinlangan, laging may kawawang nanay. Storya ng tanging yaman. Yeah. Ba't ba pala, ano bang problema niya sa nanay ni Matt, 'di ba? Bakit ba palagi niyang dinadamay? Sa round 1, dinamay niya na, tapos sa round 3, hindi na naman niya pinatawad, 'di ba? Hindi nakakalala yung ganyan. Nasa iba na hanay. Sinubukan mo labanan. Cosmic Carabao na tagay. Kay Chaser sagot gulaman. Wala na real talk. Truth is lahat to Chaser, katotohanan. sagot gulaman. Buong gabi kaintong pusi pang tsekwa tong brotsahan. Pag sumusugat mga pen. Ano to? Parang makarhyme ka lang, Chong. Parang makarhyme ka lang. Chaser at gulaman. Weird. Tapos, gahaman. Minsan, ito yung, kaya ako nagna-notes, kasi gusto kong makita yung mga ginagamit na salita, anong ginamit mo na rhyme doon, gaano kalalim yung salitang ginamit mo. Tapos, from doon, sinusukat ko yung, alam mo na, yung level ng creativity. So, eto, kay Batas, wala akong nakitang ganun. Aking kwaderno tatuan. At ako'y hayop sa galing. Ang specialty ko, babuyan. Positive malabo ka, magsosurvive. Alagay mo ay natukhang. Sa akin, dehin ka mabubuhay. Ina mo, di ko tinamuran. Kaya lahat ng team motivated, san na? Ilang din kayo dyan. Gusto ko lamang matansya. Kung lamang sa attendees, batukan. Album launch, di ka labat sad, no? Ano yan? Kayo'y natuwa talaga, ano trip nyo, gaguhan? Kaya kahit 10 million, 0 ang kanya win-loss, puta di pa rin siya mahusay. Lack of judgment sa sentido, estupido, tunay na kulay. Panay tira sa mga bisyo ng mga kalaban niya patunay. Na undefeated man siya dito, pero loser lang yan sa buhay. Bakit? Alam mo ba nararanasan nilang hits? Ano, para sa hurado, para ka manalo? Will that make you rich? Dito sa hip-hop, pagkakaalam ko, wak kapag ng snitch. Car show model na sa bansang foreign. Halata ang pagka-bitch to fuck your win-loss record. Ito'y mas alay ko sa mga never sumel out. Yung hindi kagaya mo. Itaas ang mga yan. Tara, itagay nyo. Tuloy lang kung ano man. Dinapakay nyo at di baling walang batas dyan sa top 5 nyo. Basta ako nasa top ng mga nanay nyo. Sa pagpendong ako'y matik kaya nakakalbo. Timeless classic na mas tragic sa Titanic, ganyan pagbarko. Punit na pag-rap mo parang Pasko. Tangina, panis ka. Sa bawat binabato ay ramdam kahit ng rakista. Stay true to self, huwag panggap. Laging yan, adhika. At hindi stepping stone ng battle rap sa pag-aartista. Ngayon, sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Paano ka ba mag-aangas? Dito mismo ikaw ay burado. Di tayo magkaantas. Ako Panginoon, ikay salang Kristiyano. At tandaan mo ako, ang batas, ako ang basihan ng bawat orado. Yeah! Ayun pa rin. Pambababoy ng ina. Yan ang mga ideya niyang panlaban. Yep.
Pinapagana yung bumbilya gamit ilaw ng tahanan. Pwes, tumatanda ka na rin naman, malapit-lapit na sa hangganan. Karma'y di matatakasan, babalik lahat ng ilaw pag ikaw na pinaglalamayan. Kasi puro damay nanay, Yan na yun, kakaumay, kakasawa. Puta, nag-FB ka na lang sana. Doon ka tumambay sa samahan ng mga hiwalay sa asawa. Yes. Oops! Yes, Di lang marami basta nun. kismis. Konektado pa sa punto. Talagang iniwan niya ng misis, kaya nga natuto siya magluto. At nung pinindeho si Damuho sa metal na nakinig, nang di na makaramdam ng kilig at para mapagpag yung ipot niya sa ulo, nakipagbalian na lang ng leeg. Kaya pala laging ginagamit yung salita na ring. Baka sakaling masaklolo. Yung bisa ng singsing nila ng asawa niyang nagsolo. Ang masakit siya na niloko, pinagmukha pang bobo. Kasi batas daw ng Pinas pero di nakatanggi sa diborsyo. Kaya huwag ka nang umaasta-asta na mataas-taas kaibigan. Mabatas-batas ka pa basta-basta ka lang iniwan. Yun. Masakit Pero di nun, naman men. siya basta Yun ang masakit, 'di ba? Parang ang yabang mo 'di ba? Nagyayabang ka, ikaw pala batas pero hindi ka nakaano sa batas, 'di ba? Hiniwalay ka ng basta-basta ng asawa mo. Kumbaga sinasabi niya, hindi ka nakawala dun sa batas ng paghihiwalay, 'di ba? Kasi sa atin naman wala namang divorce Ang sa atin lang annulment. So sa batas ng tao, kasal pa rin kayo. Kung maghihiwalay lang kayo, mag-asawa pa rin kayo. Wala tayong divorce, pero meron tayong annulment. So, kailangan yung gawing legal yung paghihiwalay nyo para masabi nyong legally separated na kayo. 'Di ba? Kasi kung ikaw, meron kang ka-relationship na iba, nagkapamilya ka sa iba, pero hindi naman kayo hiwalay ng asawa mo, legally separated, under sa batas ng tao, sa paningin ng Diyos, mag-asawa pa rin kayo, at sa batas ng tao, di ba? So, eto, paalala lang sa mga nag-aasawa-asawa dyan, nagpapamilya-pamilya ng iba, di ba, may mga batas tayo na dapat sundin at gawin natin ng tama, di ba? Yes, maganda yun. Maganda yung life lesson na binitawan dito ni Mot. Alitan. Iniwan siya sa dahilang. Sobrang hilig kasi sa nanay, pinagnasahan, pati biyenan. Puta, family stroke. Parang battle din bro. Yung wordplay, in-apply mo sa relatives mo. Kasi yung batas, kalaguyo ni biyenan. Yun ang mother-in-law. Pero seryoso, mukhang ang konti ng dumalo. Kasi di ko alam kung bakit. Porque tropa mo si Arik, palagi kang sinasabit. Kahit marami dyan, wala nang interes kung nakalista ka sa bracket o makita na may battle sa mga event at racket. Mukhang mas maigi pa kasi yung mga rookie na may talent, habang tong mic, itinatabi, total ang hirap na i-market. O, laos ka na kasi. Pero sabi ko, palag. Total si Arik malaki yung salapi na nilapag. Para sa sulat ko nga ani, puta pera na agad. Pagtanggap sa mark money, mga setup ko bayad. Kaya tulad ng laban niya kay Price, yan ay basag din sa akin. Tila sa batang pasaway, siya'y matandang iyakin. Oo, sa simpleng 4 bars may sinadyang isalin. Reference ay Rostar kasi tong Mark beat sa akin. Kasi di nagpapabaya to sa laban, magsulat at sa ulo. Pagdating sa handaan, numero 1, kaya parang fruit salad. Kumpleto sa sangkap na di mo madadaan sa luto. Ngayon tapos na ako mang insulto. Dahil may napahiya, hindi malabo at siguro, siya na yung susunod na flip topper na itatampo kay Tulpo. So, malinaw naman yun. Mas malakas, mas intensify pa yung round 3 ni Mot. Kaya, si Batas, consistent siya sa pagiging inconsistent, 'di ba? Yung pasigaw niya na buga, 'di ba? Ba't di ka nalang nagka-renew brutal? Try mo. So, alam niyo ba? Anyways, may lalabas po akong kanta. So, pakiabangan. Yan, malapit na. So,
malinaw. Round 1, 2, 3 ay si Mod. Consistent sulat niya, maganda yung flow niya, yung rhythm niya, lyrical content, buo, 'di ba? Constructed ng maayos at yung creativity nakita ko doon. While si Batas, broken, walang isang hindi na latag na maayos, hindi niya natahi na maayos, hindi niya na napakita sa akin yung hinahanap ko. So, Mort, congratulations. At congratulations, Kuya Batas. Kaya mo yan. Practice pa magsulat. At kung gusto mo pang lumaban, feeling ko magpahinga ka na. Kasi baka pagod ka lang. Kaya, nakakaisip kang lumaban. Kasi 'di ba minsan kapag marami tayong ginagawa, napapagod tayo, yung brain natin, nag-iisip siya ng way na para malabasan mo yung pagod na yun. So, baka inisip mo na mawala yung pagod mo pag bumattle ka, pero ang masaklap, mas hindi nakatulong sa iyo yung pag-battle. Kaya, Kuya Batas, ipahinga mo lang yan. Pagod ka na kasi sobrang busy mo sa life, 'di ba? Kaya, pahinga mo na yan. Rock and roll! 7! Batas versus Mod! Maging guys pang beses para sa kanilang pareho! Classic enigma eh. At maging guys pang beses para sa sarili nyo. Maraming salamat ulit sa lahat. Yep. That's Ang right. boto ng Urado, 5-0. Maging tayo lahat para kay Mod. O baka naman may umiyak pa dyan. So, congratulations ulit at time check 1:24 a.m. na dito. So, pahinga na po muna ako. Magkita-kits po ulit tayo sa susunod na Battle Hatol. Kapag di po ako kagad nakapag-post ng video, it means may ginagawa lang po. Kasi po nag-school din po ako. At saka, nagpo-produce ng kanta. So, ayun, magkita-kits po ulit tayo sa susunod na Battle Hatol. Ako pa rin ang inyong nag-iisang nakaka-boring na mag-review ng battle, Marikita. Kaya kung gusto nyo pa pong bumalik sa channel namin, mag-like, mag-subscribe, mag-share na. At pwede pong mag-request at meron po tayong panibago at bagong segment dito sa aming YouTube channel. Kaya watch nyo na rin po. See you po. Thank you.